LeBron James ay naglaro na ng mahigit 2 dekada at binago niya ang mga record sa NBA. At noong linggo ng gabi sa Houston, may pagkakataon siyang magdagdag pa ng isa pang milestone sa kanyang kahanga-hangang listahan. Sa pagkakahawak ng Los Angeles Lakers ng commanding 3-0 series lead laban sa Houston Rockets, ang panalo sa Game 4 ay magbibigay kay James ng kanyang ika-13 career playoff series sweep na magtatali kay Kareem Abdul-Jabbar para sa pinakamarami sa NBA history. Ang Lakers ay isa sa mga mas surprising stories ng 2026 postseason. Pumasok sila sa first round nang wala ang dalawa sa kanilang pinakamahalagang players. Si Luka Dante na out indefinitely dahil sa hamstring strain at si guard Austin Reeves na nasa sidelines mula noong unang bahagi ng Abril dahil sa oblique injury. Sa kabila ng mga kawalan na iyon, ang Los Angeles ay naging talagang dominant. Nanalo sa lahat ng 3 laro laban sa isang Houston team na may isa sa pinakamatinding defensive units sa Western Conference. Sa gitna ng lahat, tulad ng lagi, ay si James. Siya ang makina na nagpapanatili sa team na ito na gumagalaw pasulong. Maging ito ay paglikha ng shots para sa mga kasamahan, pagpataw ng kanyang will sa paint, o simpleng paggawa ng tamang play sa mga critical na sandali. Ang mga numero mula sa series na ito ay sumusuporta sa visual evidence. Sa loob ng 3 laro, si James ay nag-a-average ng 25.3 points, 9.7 rebounds at 8.7 assists habang nag-shoot ng mas mahusay sa 47% mula sa field. Ang production na iyon na ibinigay laban sa isang matigas na Houston defense nang wala ang kanyang 2 primary co-stars ay talagang kahanga-hanga. Si James ay may-ari na ng ilang records na mukhang hindi mahahawakan. Hawak niya ang all-time mark para sa career playoff victories na may 84 at ang kanyang 41 playoff series wins ay mas marami pa sa franchise totals ng 24 active NBA teams. Ngayon ay nasa gilid na siya ng pagdagdag pa ng isa na magtatali sa record ni Abdul-Jabbar na 13 career sweeps. Si Magic Johnson at Byron Scott ay parehong nasa 12 na inilalagay si James sa elite historical company kahit ano ang mangyari ngayong gabi. Pero ang nagpapahanga sa chase na ito ay kung paano mag-perform si James lalo na sa close-out situations. Ayon sa data na sinusubaybayan ni StatMuse, may 41-13 record siya sa close-out games sa buong career niya na nag-a-average ng 28.3 points, 9.2 rebounds, 7.0 assists at 1.6 steals sa mga laro na iyon. Ang mga teams ay nag-aral kay James ng mahigit 20 taon at wala pa ring maayos na sagot sa ginagawa niya sa elimination o series closing scenarios. Ang mga numero ay nagmumungkahi na talagang tumataas siya kapag pinakamataas ang stakes. Ang 3 laro laban sa Houston ay nagbigay ng malinaw na paalala sa quality na iyon. Sa Game 1, si James ay nag-engineer ng 107-98 victory na may 19 points at 13 assists. Kontrolado ang tempo ng buong laro kahit na ang Rockets ay naglaro ng walang Kevin Durant na sidelined dahil sa sprained left ankle. Sa Game 2, bumalik si Durant sa lineup na nagpagawa ng mga bagay na mas mahirap para sa Los Angeles. Si Marcus Smart ay inatasang mag-guard sa dating MVP sa karamihan ng gabi. Pero si James ay nakahanap pa rin ng paraan para mag-deliver. Natapos na may 28 points, 8 rebounds, at 7 assists sa isang 119-94 win na naglagay sa Houston sa malalim na butas. Pagkatapos ay dumating ang Game 3 na maaaring ang pinaka-impressive sa 3. Nagpunta ang Lakers sa Toyota Center sa Houston kung saan ang Rockets ay desperadong iwasan ang 3-0 deficit
Nang nakatay ang laro sa dulo ng regulation, si James ay nagtapon ng 3-pointer sa closing seconds para mapilitan ang overtime at sa huli ay natapos na may 29 points at 13 rebounds habang ang Los Angeles ay nag-hold on para sa panalo at kinuha ang tila hindi maaring talunin na advantage sa series. Ang Rockets ay hindi susuko ng walang laban sa kanilang home floor. Walang team na gustong masweep at ang Houston ay nagpakita sa lahat ng tatlong pagkatalo na kaya nilang makipagkompetensya at gawing hindi komportable ang Lakers. Ang availability ni Durant para sa Game 4 ay nananatiling hindi sigurado dahil sa kanyang recent ankle injury na nagdagdag pa ng isa pang layer ng unpredictability sa gabi. Kung si Durant ay hindi makakalaro muli, ang landas ng Rockets para manalo ay magiging sobrang makitid. Kung isasara ng Lakers ngayong gabi, ang accomplishment ay lalampas pa sa first-round exit para sa Houston. Ito ay magpapatibay kay James bilang outright leader o kahit man lang co-leader sa isang category na sumusukat sa sustained excellence sa buong career. Ang pag-sweep sa opponents ay nangangailangan hindi lang ng talent, kundi consistency, focus, at kakayahang mag-apply ng maximum pressure sa maraming laro. Si James ay nagawa na iyon ng 12 beses na at ngayong gabi ay may pagkakataon siyang itali ang pinakadakilang center sa NBA history. Si head coach J.J. Redick ay lubos na nagdepende kay James sa buong series at ang star ay tumugon sa bawat pagkakataon. Ang Game 4 ay magsisimula sa 6:30 p.m. Pacific Time mula sa Toyota Center sa Houston, Texas. Para sa Lakers at sa kanilang fans, ang moment ay may dalawang kahalagahan. Ang sweep sa Rockets ay hindi lamang mag-a-advance sa team papunta sa second round kung saan malamang na matchup sa Oklahoma City Thunder ang aabutin, kundi magsisignal din ng isang mahalagang bagay tungkol sa franchise ngayon nang walayon ang dalawang starters na pinamumunuan ng isang aging superstar na tumatangging mag-decline. Ang Los Angeles ay nag-outplay sa isang younger at deeper Houston team sa bawat laro ng series na ito. Kahit ano ang susunod sa playoffs, ang story na iyon ay nakasulat na. At kung isasara ito ni James ngayong gabi, ang history ay maaalala siya na nakatayo ng medyo mas matangkad kasama si Kareem Abdul-Jabbar sa tuktok pa ng isa pang all-time list habang naghahanda ang Los Angeles Lakers na isara ang Houston Rockets sa Game 4 ng kanilang first-round playoff series. Isang significant subplot ang umuunlad tungkol sa potential return ng guard na si Austin Reeves. Ang 27-year-old ay opisyal na nakalista bilang questionable para sa Linggos game sa Toyota Center pagkatapos makaligtaan ang lahat ng tatlong laro sa series na may grade 2 oblique strain. Habang ang pagbabalik ni Reeves sa floor ay magbibigay ng boost sa team's depth at shooting options, may mga legitimate reasons kung bakit dapat mag-isip ng 2 beses ang Lakers front office at coaching staff bago siya payagan na maglaro. Ang injury mismo ay kailangang respetuhin. Ang grade 2 oblique strain ay hindi maliit na abala. Ito ay isang significant soft tissue injury na nakakaapekto sa core ng player na naman nakakaapekto sa halos lahat ng movement sa basketball court, pag-cut, pag-rotate, pag-absorb ng contact at kahit pag-change ng direction sa full speed. Si Reeves ay nagkaroon ng injury noong April 2 sa isang regular season loss sa Oklahoma City Thunder, ang defending NBA champions. Sa oras ng injury, ang medical staff ay nag-project ng recovery window na 4 hanggang 6 na linggo na nangangahulugan na ang full return sa oras para sa first round ay hindi kailanman inasahan. Ang katotohanan na si Reeves ay ngayon ay nagpapaprogress ng sapat para makalista bilang questionable ay nagmumungkahi na siya ay
Aunahan ng original na schedule. Ang mga ulat mula kay ESPN's Shams Charania ay nag-indicate na si Reeves ay lumipat na sa one-on-one work noong nakaraang linggo na may 5-on-5 activity at ang return sa game action ay inilarawan bilang posible patungo sa dulo ng series. Iyon ay encouraging news, pero ang pagiging nasa unahan ng timetable ay hindi nangangahulugan na ang injury ay fully healed o na ang player ay handa na harapin ang physicality ng isang playoff game. Ang specific challenge, ang physicality ng playoff basketball, ay ang pangalawang major reason para sa pag-iingat. Ang Houston Rockets ay naglalaro ng physical grinding style ng defense. Pinipressure nila ang ball handlers, kinokontesta ang bawat shot at ginagawang mahirap ang paggalaw ng malaya sa court. Para sa isang player na nagbabalik mula sa core muscle injury na hindi naglaro ng mahigit 3 linggo, ang pagkahagis sa environment na iyon nang walang benefit ng proper conditioning ramp-up ay isang significant risk. Walang halaga ng practice o pre-game warm-ups ang makakagaya sa nangyayari sa game speed sa post-season environment. Ang ikatlo at marahil ang pinakamakapangyarihang argumento para panatilihing wala si Reeves sa Game 4 ay nakasentro sa simpleng arithmetic. Ang Lakers ay may 3-0 lead sa series. Hindi nila kailangan si Reeves para manalo ngayong gabi. Ang Los Angeles ay nagpakita sa buong series na kaya nilang makipagkumpetensya at manalo nang wala siya. Umaasa sa LeBron James, Marcus Smart at isang collection ng role players na lumabas sa mas malalaking moments at nag-deliver. Ang rotation ni Coach J.J. Redick ay nag-hold up ng sapat para umabot sa 3-0 laban sa isang Houston squad na itinuturing na legitimate threat papasok sa playoffs. Sa cushion na iyon sa kamay, ang smart move ay tratuhin ang Game 4 bilang pagkakataon na bigyan si Reeves ng mas maraming oras. Kahit na hindi isara ng Lakers ngayong gabi, magkakaroon pa rin sila ng 2 karagdagang pagkakataon sa Games 5 at 7 para mag-advance. Ang paggamit ng buffer na iyon para payagan si Reeves na ipagpatuloy ang kanyang rehabilitation at magbalik kapag talagang handa na siya sa halip na magmadali sa kanyang pagbabalik para sa isang laro na maaaring hindi nila kailangan, siya ay ang mas prudent approach mula sa long-term perspective. Mayroon ding broader context ng kung ano ang susunod pagkatapos ng series na ito. Kung mag-a-advance ang Los Angeles tulad ng inaasahan, ang next opponent ay halos tiyak na ang Oklahoma City Thunder na nagbigay sa Lakers ng 43-point loss kung saan si Reeves ay nagka-injury. Ang second-round matchup na yon ay mangangailangan ng higit pa sa bawat player kabilang si Reeves. Ang pagdating doon na healthy sa halip na i-risk ang aggravation ng oblique sa isang close-out game na kaya ng team na manalo nang wala siya ay may sense sa lahat. Si Luka Dante, ang team's leading star na out sa buong series sa kanyang sariling hamstring injury, ay itinuturing na unlikely na magbalik sa round na ito. Ang context na iyon ay mahalaga. Ang Lakers ay nagpakita na kaya nilang manalo nang wala ang kanilang 2 pinakamahalagang offensive weapons. Ang pagprotekta kay Reeves ngayon ay tinitiyak na mayroon sila sa kanya na available at physically sound para sa mga rounds ahead. Sa huli, ang desisyon ay babalik kay Reeves mismo at sa medical staff. Kilala siya bilang fiercely competitive player na ayaw mag-miss ng games, pero minsan ang pinakamatalinong play ay ang isa na nagpo-preserve sa pinakamahalaga sa mahabang panahon. Kung ang goal ay deep playoff run, ang pagpapanatili kay Reeves na fresh at healthy para sa second round at higit pa ay mas valuable
kaysa sa anumang contribution na maaari niyang gawin sa isang laro na heavily favored na manalo ang Lakers. Si Austin Reeves ay isa sa pinakamahalagang players para sa Lakers team na ito sa buong season. Ang kanyang kakayahang mag-create ng sariling shot, mag-shoot off the dribble, at gumawa ng matatalinong desisyon sa bola ay vital sa kung ano ang sinusubukan ipatayo ni head coach J.J. Redick. Ang kanyang kawalan ay naramdaman at walang duda na ang team ay makikinabang sa pagkakaroon niya na healthy at active sa lineup. Pero healthy ang operative word. Ang ilang dagdag na araw ng rest at treatment ay maaaring maging pagkakaiba sa pagkakaroon niya na available para sa potential Thunder series sa 90% kumpara sa pag-re-aggravate ng oblique at pag-miss ng maraming linggo sa pinakamasamang oras. Ang Lakers ay may rare opportunity dito. Gamitin ng matalino ang series lead, protektahan ang isang key asset, at dumating sa second round na may full roster na pinakamalapit sa healthy hanggat maaari. Iyon ang tamang tawag para sa team na ito, sa season na ito, at sa particular playoff run na ito. Ito ay isang moment na hindi pa nangyari kailanman sa history ng NBA playoffs, at ito ay dumating na balot sa lahat ng emotion at symbolism na inaasahan ng isa. Sa Game 3 ng first round series ng Los Angeles Lakers laban sa Houston Rockets, si Bronny James ay nag-score ng kanyang first career postseason points at ginawa ito kasama ang kanyang ama na si LeBron James na nag-set up sa kanya para sa alley-oop na gumawa ng history bilang first father-son lob sa playoff history. Ang play ay nangyari sa transition sa isang stretch ng ang Lakers ay natiling nakikipaglaban para mapanatili ang kanilang 3-game series lead on the road sa Toyota Center. Si LeBron na nagpupush ng pace pataas sa floor ay nakita ang kanyang anak na sumasabog patungo sa basket. Hinawakan ang bola ng sandali at inilunsad ito ng perpekto. Si Bronny ay sumalubong dito sa itaas ng rim at natapos ng may authority. 5 na puntos sa kabuuan. Ang alley-oop conversion at isang three-pointer ay minarkahan ang first contributions ni Bronny sa playoff stage at ang reaction mula sa bench at crowd ay nagpakita kung gaano kahalaga ang moment na iyon. Sa pakikipag-usap sa mga reporter sa Spectrum Sportsnet pagkatapos ng laro, si Bronny ay thoughtful at malinaw na naapektuhan ng experience. Ito ang lagi kong gusto, lalo na sa playoff game, sabi ng second-year guard. Ang first playoff bucket ay maganda para sa akin, maganda para sa aking confidence, at kung paano ko lalapitan ang natitirang playoffs. Sa tingin ko, maganda na nangyari ito noon. Pinahahalagahan ko ang coaches sa paniniwala sa akin at paglalagay sa akin pabalik sa laro. Tinugunan din niya ang alley-oop particular na binanggit na ang chemistry sa pagitan ng ama at anak ay ginawang halos instinctive ang play. Nakita niya ako at nakita na nag-eye contact ako sa kanya, kaya itinapon niya ito pataas. At lagi kong makukuha, sabi ni Bronny. Ang 5 puntos ay maaaring mukhang modest sa konteksto ng isang playoff game pero ito ay dumating na may striking piece of context. Si Bronny James ay nag-outscore sa buong Houston Rockets bench sa Game 3. Ang Rockets reserves ay pinagsama-sama lamang ng 3 puntos sa gabi. Nag-shoot ng 1 for 11 mula sa field at 0 for 6 mula sa 3-point range. Ang tanging made basket mula sa bench unit ng Houston ay mula kay Clint Capella. Sa isang laro kung saan ang reserve production ay madalas na nagbabago ng momentum, ang Rockets ay nakatanggap ng halos wala mula sa kanilang substitutes na ginawang mas meaningful ang contributions mula sa mga players tulad ni Bronny para sa Lakers. Si Bronny James ay pumasok sa season na ito bilang isa sa mga mas scrutinized young players sa league.
Bahagi dahil sa kanyang apelyido at bahagi dahil sa elevated expectations na kasama ng pagiging anak ng all-time scoring leader. Ang kanyang path sa kanyang unang NBA season ay isang learning experience at ang kanyang role sa Lakers team na ito ay maingat na pinamahalaan sa ilalim ni Coach J.J. Redick. Sa postseason, siya ay ginamit sa maikling stints, dinala upang magbigay ng energy, mag-defend at i-execute ang simple tasks sa loob ng offense. Ang Game 3 ay nagpakita na kapag binigyan ng opportunity, kaya niyang magbigay ng real impact kahit na para lamang sa ilang minuto sa bawat pagkakataon. Para kay LeBron James, ang panonood sa kanyang anak na mag-score sa isang playoff game ay may sariling emotional weight na kanyang linawin pagkatapos ng final buzzer. Inilarawan niya ang alley-oop bilang special moment at ang dalawang salitang iyon ay nagdala ng uri ng understatement na tanging isang taong nabubuhay sa experience ang talagang makakaunawa. Si LeBron ay nasa countless playoff situations sa mahigit 2 dekada sa league. Nagwagi siya ng championships, nagset ng records, at nagbahagi ng floor kasama ang ilan sa pinakadakilang players sa NBA history. Pero ang panonood sa kanyang anak na i-convert ang isang lob sa isang postseason game at siya ang nag-throw nito ay kumakatawan sa isang bagay na iba talaga. Ang broader story ng development ni Bronny ay patuloy na nagbubukas sa real time. Ang Lakers ay isang team na nakaharap sa significant injury concerns. Si Luka Dante ay out indefinitely sa kanyang hamstring strain at itinuturing na unlikely na magbalik sa series na ito. Habang si Austin Reeves ay nasa sidelines sa kanyang grade 2 oblique strain. Sa context na iyon, bawat contributor ay mahalaga at ang growing comfort ni Bronny sa rotation ay nagbibigay sa team ng isa pang option na kukunin habang ang series ay lumalapit sa closing stages. Kung makakabuo si Bronny sa Game 3 at makakakuha ng mas maraming playing time sa isang potential second round laban sa Oklahoma City Thunder, ay nananatiling makikita. Pero ang confidence na kanyang inilarawan pagkatapos mag-score ng kanyang first playoff point ay nagmumungkahi na hindi siya napakalaki sa moment kabilang siya sa stage na ito at ang Game 3 ay nagbigay sa kanya at sa lahat ng nanonood ng patunay nito. Ang history ay ginawa sa Houston at nangyari ito sa pinakaangkop na paraan sa pagitan ng isang ama at ng kanyang anak sa isang playoff game sa harap ng national audience. Ang kombinasyon na iyon ng rookie energy, family legacy, at genuine competitive hunger ay ginagawa si Bronny James na isa sa pinakakapanapanabik na subplots ng Lakers playoff run na ito. Hindi siya ang magiging dahilan kung bakit mag-a-advance ang Lakers sa second round. Ang responsibilidad na iyon ay nasa LeBron, Marcus Smart, at sa mga veterans ng team. Pero siya ay bahagi na ngayon ng fabric ng grupo na ito na nakakakuha ng moments sa pinakamalalaking laro na iniaalok ng kanyang profession. At nang dumating ang oras para sa kanyang first playoff bucket, ginawa niya itong bilang sa pinaka-memorable na paraan na may isip kasama ang kanyang ama na nanonood mula sa parehong floor, bola sa kamay.